po, isang magandang umaga sa inyong lahat. Nandito po tayo sa tanggapan ng ating executive assistant tama ba? Ni Mayor Arthur Robes. Ayan. Tatanungin po natin siya tungkol sa kung bakit po ba hahatiin sa apat ang Luzon. Magandang umaga po sa inyo lahat, Katati, at sa ating po mga tagapakinig at sumusubaybay sa vlog ni Katati. So, ako po pala si former City Councilor Noli Concepcion and now Executive Assistant to the Office of the City Mayor. Nandito po tayo ngayon sa tanggapan ng ating pong lungsod, Mayor Arthur B. Robes. At doon po sa tanungan po ni Katati, una, alam naman po natin na ang Barangay Muson ay ang pinakamalaking barangay sa buong lalawigan ng Bulacan. Actually, sa buong Pilipinas po, tayo po yung panlabing-isa sa may pinakamalaking bilang ng populasyon. At tayo po ay number 1 sa buong Region 3. So, sa kasalukuyan, meron po tayong 127,506 na populasyon. At ito po batay sa 2020 census pa ng PSA. At kumbaga, since napakalaki ng ating bilang ng populasyon, natural lamang na magkaroon tayo ng maraming mga problema, no? Kasabay ng pagkakaroon ng malaking populasyon, pagkakaroon din ng napakaraming mga hamon. Kung kaya sa pagbaba po ni Ate Congrida Robes at ni Mayor Arthur Robes during the past years sa Barangay Muson, nakita po nila yung malaking mga pangangailangan ng ating po mga kababayan. Napunta po sila sa may Pabahay 2000, lalo po dun sa mga malalapit na nakatira malapit sa creek, at sa iba pang area ng ating pong barangay. Nakita po nila yung napakaraming problema. Kung kaya't ito po ay isang hamon para sa kanila. Sabi nga nila ay kinakailangan na kumbaga sa isang pamilya, no, napakahirap i-manage ang isang barangay na napakalaki, no? Kung kaya't nakita natin solusyon ay hatiin po ito. Kung kaya't kinonsulta po ni Ate Congrida Robes ang ating pong mga barangay officials at doon, no, ay minabuti po ni Ate Congrida Robes na mag-file ng bill. Ito nga po yung House Bill 6866 kung saan ay nilalayon ng panukalang batas na ito na hatiin ang Barangay Muson into 4. Ito po ay dumaan sa lahat ng mga prosesong kinakailangan, no, bago po isagawa ang pagdinig po sa Kongreso. Ay nagsagawa din po ang Department of Environment and Natural Resources Agency, no, kung saan ang DNR ay nagsagawa po ng parcellary survey map, no. Sinukat po ang buong Muson at batay po doon sa kanilang pagsusukat din ay hinati, sinukat, tinukoy ang mga hangganan ng bawat i-create na mga bagong barangay. So matapos din po doon ay ito po ay sinusugan at sinuportahan kaalinsabay po ng paglagda ng mga mamamayan ng isang petisyon na hinihiling nga po na mabiyak na po ang Barangay Muson, no? Dahil sa laki nga po ng ating populasyon. So sa suporta ng mga mamamayan sa isinagawang pagsusukat po ng DNR, nagpasa rin po ng isang resolusyon ang Sangguniang Kabataan ng Barangay Muson at gayon din ang Sangguniang Barangay na nung panahon na yon ay si OIC Barangay Captain Junicio Ake ang nakaupo, na nagpasa po sila ng resolusyon ng pagsuporta sa House Bill 6866. Kung kaya ito pong mga isinagawang prosesong ito ang naging batayan ng Kongreso upang ito po'y pagtibayin. At sa mga nakita pong mga pangangailangan para po mapabuti ang pamumuhay ng ating pong mga kababayan, ito po ay nakita rin ng Senado. Kung kaya kasabay po ng pagpapasa ng Kongreso at Senado, no, ito po'y napagtibay. Kung kaya nga po ang House Bill 6866 ay naging ganap na batas at ito nga po yung Republic Act 11896, no. So sa kasalukuyan ay naantay po natin sa buwan ng Disyembre ang isasagawa pong plebisito. At sa isasagawa pong plebisito, syempre po ang mamamayan ng Barangay Muson ang magdedesisyon kung tayo ba ay susuporta sa paghahati ng Barangay Muson. So naniniwala po tayo sa ating po mga pag-iikot ay napakarami po, actually overwhelming ang suportang ipinapakita po ng ating po mga kabarangay, ng ating mga kababayan sa paghahati ng Barangay Muson, no? Dahil ito na po ang nakikita nating solusyon upang higit na maibigay ng mabilis ang serbisyong nararapat po sa mga taga-Barangay Muson.
no? Hindi po kakayanin ng isang kapitan lamang ang lawak ng ating barangay. Hindi po kakayanin ng 7 kagawad ang dami ng ating pong populasyon. So, once na magkaroon ng 4 na barangay, magkakaroon ng 4 na kapitan, magkakaroon ng tig 7 kagawad, magkakaroon ng tig 20 first 20 na barangay tanod na may sweldo o allowance mula sa pamahalaan ng barangay. Ganyan din siyempre karagdagang mga BHW, mother leader, no? Ilang pang mga empleyadong kinakailangan para po mapaganda ang serbisyo at mapabilis, mapalapit ika nga sa mga mamamayan ng Barangay Musong. So, sa ating po mga kababayan, sa nalalapit na plebisito, amin pong hinihiling ang inyong suporta. Sama-sama po tayong bumoto. Yes! Yes! Muson, 4 dapat. Marami pong salamat. Yan. Alam ko, apat dapat. Yun po. So, again, maraming salamat po Katati at sa inyo pong mga takapakinig, taga-subaybay. Binabati po namin kayo lahat. Maraming pong salamat. Magandang umaga po sa inyo lahat.